Ito po ang last na lesson natin sa quarter na ito, lesson 13 na pinamagatan na Malakay's Final Appeal, ang panghuling panawagan ni Malakyas. Malakay 3:3 ang ating memory verse. And he shall sit as a refiner and purifier of silver, and he shall purify the sons of Levi, and purge them as gold and silver, that they may offer unto the Lord an offering in righteousness. So dito po sa talatang ito ay in-emphasize na merong nakahula dito na tinatawag na refiner and purifier of silver. At ang trabaho ng refiner and purifier of silver na ito is not to purify literal silver, but to purify the sons of Levi and purge them as gold and silver. So, inahalintulad lang yung purification ng mga anak ni Levi sa purification ng gold and silver. Kung bakit kailangan na ma-purify ang mga anak ni Levi is so that they may be able to offer unto the Lord an offering in righteousness. Something nakatanggap-tanggap ang kanilang offering. Ibig sabihin, if the sons of Levi will not be purified, and then they will be offering, their offerings will not be offering in righteousness, but it will be offering in iniquity, and it will not be acceptable in the sight of God. Dito naman sa Prophets and Kings 708, ang ating introductory verse ay nagsasabi, solemnly evildoers were warned of the day of judgment to come, and of Jehovah's purpose to visit with swift destruction every transgressor. Yet none were left without hope. Malakay's prophecies of judgment were accompanied by invitation to the impenitent to make their peace with God. So dito naman ay sinasabi na yung aklat ni Malakyas ay nagbabadya, naghuhula ng tinatawag dito na swift destruction, pagkawasak ng mga transgressors, ng mga lumalabag sa batas ng Diyos. Sila po ay nakatakda na talagang mawawasak. Pero kasabay ng hula sa destruction of the transgressors, ay meron ding imbitasyon ang Diyos na pinapadala sa mga tao, invitations to the impenitent to make their peace with God. Okay, panawagan ng Panginoon sa mga transgressors na sila po ay makipagkasundo sa Diyos upang sa ganon, hindi sila tuluyan na mawawasak o mawawaglit. Yan po ang punto dito sa ating introductory verse sa Prophets and Kings 706. So ngayon ay ating tatalakayin ang ating lesson na binubuo ng 5 subtopics. Ang una, pinamagatan na faults often overlooked, mga pagkakamaling madalas na hindi napapansin. So ito po yung una nating pag-aaralan. Kailangan po na malaman natin ito at pagsisihan sapagkat kahit maliliit man ito o hindi gaanong napapansin dahil siguro sa akala ng tao ay hindi gaanong mabigat na kasalanan, pero kung ito po ay hindi maalis sa atin, hindi natin bibitiwan, hindi natin ihihiwalay sa ating buhay, ito po ay magiging sanhi ng ating pagkasunog sa impyerno. Okay? So, mag-aralan natin. Meron tayo ditong dalawang katanungan under this subtopic. Ang una ay, of what tendency toward selfish greed might we be guilty? Okay. Meron daw pong tendency sa tao na greedy, sakim. Sabi dito, we might be guilty of this. Malakay chapter 1 verse 8. And if ye offer the blind for sacrifice, is it not evil? And if ye offer the lame and sick, is it not evil? Offer it now unto thy governor. Will he be pleased with thee, or accept thy person? Saith the Lord of hosts. So ito ang mga katanungan ng Panginoon sa kanyang bayan. Pagka kayo'y nangaghahandog ng bulag na pinakahain, okay, siyempre ang tinutukoy noon is yung kaugalian noong araw, batay dun sa ceremonial law, na kapag ang mga Israelites ay nagkasala, ay dapat maghain sila ng hayop. Pero ang dapat pipiliin nila na ihahain ay yung walang dungis. Something na perfect.
malusog at saka walang kapintasan. Yon yung acceptable na sacrifice na hinihingi ng Panginoon without blemish. Kaya ang tanong niya dito, pagka kayo nangaghahandog ng bulag na pinakahain, bulag, may kapansanan yon, merong pagkukulang, may kapintasan, bulag eh. So halimbawa, yung tupa na bulag sa batas ng sacrifice, that is not an acceptable offering. Kaya, sabi dito ng Panginoon, kung kayo ay maghahandog ng bulag, hindi ba ito kasamaan? Yan ang tanong niya sa kanila. At pagka kayo nangaghahandog ng pilay, o may kapintasan din yon, hindi acceptable na maghain ka ng hayop na pilay. Hindi tatanggapin yan sa harap ng Panginoon. Kaya ang tanong ng Panginoon sa kanila, kung kayo maghahain ng hain na pilay at may sakit, di ba ito'y kasamaan? Yan, ang tanong niya sa kanila. Iharap mo nga sa iyong tagapamahala, kalulugdan kabaga niya. Halimbawa, yung pilay na hain, na hayop, no, pilay, tsaka yung bulag. Kung yun ang iririgalo mo, ihaharap mo doon sa inyong amo na governor, o yung namamahala sa inyo. Kalulugdan ka ba? Will the governor, your leader, be happy with you kapag ikaw ay naghandog sa kanya ng handog na pilay o kaya masakitin na hayop? Ang expected answer doon ay siyempre hindi. So, anong punto ng Panginoon? Bakit siya nagtatanong ng ganito sa kanyang bayan? Isa lang ang ibig niyang sabihin. Gusto niyang ipamulat dito sa kanyang bayan na Israel na sila po ay hindi gumagawa ng tama o hindi tama ang kanilang ginagawa sapagkat sila ay naghahandog ng handog na pilay, naghahandog ng handog na bulag, at naghahandog ng mga handog na masakitin. Yan. In short, sinasaway ng Panginoon sila sapagkat sila ay hindi gumagawa ng tama. Yon po ang punto doon. So balikan natin dito. Faults often overlooked. Ano yung faults dito na often na overlooked? Kung dito tayo magbase sa talata na ito, masasabi natin na baka sa ngayon ay guilty din tayo. Tayo ngayon, hindi naman tayo naghahandog ng hayop. Yung offering natin sa ngayon, paglilingkod, serbisyo ang ating offering ngayon. So, baka naman yung serbisyo natin, kung sa hayop pa, ay pilay. So, we might be guilty now of offering service that is not acceptable to God. Para mas malinawan pa tayo, nais kong basahin ang quotation dito sa Testimonies for the Church, Volume 1, page 115. Ito po ay magbibigay ng additional insight tungkol dito sa faults often overlooked. Many have indulged in needless expense merely to gratify the feelings, the taste, and the eye when the cause needed the very means thus used. And when some of the servants of God were poorly clothed and were crippled in their labor for lack of means. So ito ang ganito ang senaryo na sinasabi dito. Ang gawain ng Panginoon ay nangangailangan ng means, salapi, para matustusan yung gawain ng Panginoon. Ngayon, meron tayong pagpapala na binigay ang Panginoon sa atin. Sa halip na ibigay natin na tulong sa gawain ng Panginoon, winidhold natin yon. Hindi natin ibinigay dahil gusto natin na i-gratify yung ating luho. Okay, ano po yung mga luho? Halimbawa, gusto natin na bumili ng cellphone na, ano ba yung mamahalin ngayon na cellphone? Apple, na nagkakahalaga ng 150,000. Meron naman tayong cellphone na pwedeng gamitin. Pero dahil lang doon sa ating hilig, ma-upgrade yung ating gamit to satisfy our pride na nagkaroon tayo ng cellphone na mamahalin. Sa halip na itulong natin sa gawain yung 150,000, ibinili na natin doon sa mamahalin na gadget. Okay, yun po yung sinasabi dito na many have indulged in needless expense. Needless expense yun kasi meron naman tayong cellphone na Android na pwede namang gamitin. Workable. But we wanted the expensive one. Okay? So in addition to our cellphone, bumili tayo ng extra na in reality hindi kailangan but it can gratify our selfish desires. Yun po yung sinasabi dito. Example ko lang yun ha. And then, kung hindi naman gadget, it would be to gratify our taste.
Okay, halimbawa, may pangangailangan, tapos to gratify our taste, punta na lang tayo kumain sa restaurant na mamahalin. Yung pagkain, parehas lang din naman dun sa pagkain sa ordinary restaurant. Kaya lang, pag nandun ka kasi kumain dun sa high class, parang kakaiba ang feeling. So, just to gratify our taste, our eyes, yung lust of our eyes, gumasto tayo ng malaki doon. Let's say, kumain tayo and we spend 5,000. Merong panawagan na magkakaroon tayo ng offering para sa gawain ng Panginoon. Sa halip na ibigay natin doon sa offering, doon natin ginastos yung 5,000. Anong tawag dito? Basahin natin ng buo. Many have indulged in needless expense merely to gratify the feelings, the taste, yung lasa, and the eyes, when the cause needed the very means thus used. Kailangan sana ng gawain ng Panginoon yung pera, pero doon natin ginastos sa ganitong bagay. And when some of the servants of God were poorly clothed and were crippled in their labor for lack of means, anong sabi ng anghel tungkol sa ganito na pagkakamali? Said the angel, their time to do will soon be past. Ang kanilang panahon sa paggawa ay malapit nang matapos. Ang kanilang mga gawa ay nagpapakita na ang sarili ang kanilang Diyos-Diyosan. Ito ang isang bagay na faults often overlook. Na-overlook kasi bagamat ito ay malinaw na sinasabi ng salita ng Panginoon na pagkakamali. Pero hindi natin ito kinikilala kung minsan na pagkakamali. We don't recognize it. Kaya nga, often overlook yung fault na ito. Because somehow we feel that we are entitled to gratify our feelings, to gratify our taste, to gratify our eyes, the lust of our eyes. Ganon. And because of that mentality, hindi natin kinikilala na yung ginagawa natin ay faults pala natin yon. Pagkakamali pala yon. Kaya sabi ng anghel, their works show that self is their idol. So, violation pala ito ng second commandment, yung tungkol sa idolatry. No? And to it, they sacrifice. Self must first be gratified. Their feeling is, am I my brother's keeper? Ito pala ang feeling ng mga tao nito na sa halip na yung means na nasa kanilang kamay, pwede naman nilang itulong sa gawain ng Panginoon, pero sa halip na itulong nila, is minabuti nila, i-gratify nila yung kanilang sariling damdamin. Anong pagkakamali ito? Pagkakaroon ng Diyos-Diyosan. Sino ang nagiging Diyos-Diyosan nila? Hindi pala yung graven image, kundi yung kanilang sarili ang nagiging Diyos-Diyosan nila. Okay? So, ang tanong dito, posible ba na we are also guilty of this? Yon ang ating pag-aralan, mga kapatid. Saliksikin natin ang ating sarili, baka guilty tayo dito. At pag guilty tayo, no need na gamitin natin ito para tayo ay ma-discourage. Kundi we should take up the lesson. God is teaching us through this lesson. Okay? So huwag tayong masaktan, huwag tayong madismaya, at huwag natin isipin na tayo ay parang tinitiran. Ayaw na tayo ng Panginoon, hindi. Kaya tayo tinuturuan ng ganito dahil mahal tayo ng Panginoon. Gusto niyang i-point out kung saan tayo nagkulang para meron tayong pagkakataon na magsisi at magbagong buhay. At yung mga bagay na ganito, bigyan natin ng pansin kahit na sabihin na parang sa paningin ng tao is something to be taken for granted na hindi masyadong mahalaga, so dapat na i-ignore. Huwag natin i-ignore ang ganito, mga kapatid. Yung spirit na am I my brother's keeper, na parang wala naman akong pakialam, hindi ko naman tungkulin yan na tulungan yung kapatid na yun. Mali pala na espiritu yun. We should feel that we are our brother's keeper. Meaning to say, we should be concerned with one another. Kahit hindi natin kadugo, kahit hindi natin ka-member sa church, basta nangangailangan, dapat na kung meron din lang naman tayong kakayanan na tumulong, ay di tulungan natin. Yan po ang pinakapunto dito sa lesson. At huwag natin pairalin yung ating pagkamakasarili. Kaya sabi dito, warning after warning may have received, but heeded not. Self is the main object, and to it, everything must bow. Ingatan natin ang
ating sarili, na huwag nating gawin ang ating sarili na idol. Meaning to say, pag idol kasi, ang definition ng idol is anything that you love more than you love God, that is an idol. Okay, so hindi na na-confine doon sa rebulto ang idol. Okay, question B. In stark contrast to the cultural practice of today's society, how does God view the tender, secret commitment of marriage? So, pinagko-contrast yung kultura ng mundo doon sa pananaw ng Diyos. Sa ngayon, ang pananaw ng tao, commonly, generally, hindi sagrado ang kanilang pananaw sa institution of marriage. Kaya dumadami ang mga tao na they take marriage for granted. Hindi sila seryoso sa pag-aasawa. Nag-asawa ngayon, ingrande pa ang kasal, tila napakasaya. Pero maya-maya ay nababalitaan natin na sila po ay nagkahiwalay kapag naghanap ng another na partner. Yon po. Meaning to say, yung kanilang una na sinumpaan na pagsasama, they did not value it actually. Hindi nila pinahalagahan yun. So, they just break it and then try to make another contract with someone else. Inuwanan na yung kanilang dating sinumpaan na mamahalin, to love and cherish till death do us part. Nawala na yon. So, ganun po yung general na kultura ng mundo sa huling araw na ito. Divorce and remarriage become a common thing. Okay? Pero in contrast to this cultural practice of today's society, how does God view the tender, secret commitment of marriage? Okay, basahin natin. Malakay 2, verse 12 hanggang sa 16. The Lord will cut off the man that doeth this. Puputulin niya. Ano yung ginagawa ng tao na ito? The master and the scholar out of the tabernacle of Jacob, and him that offereth an offering unto the Lord of hosts. And this have ye done again, covering the altar of the Lord with tears. Okay, anong ginagawa daw ng mga Israelites? They cover the altar of the Lord with tears, with weeping and with crying out, insomuch that he regardeth not the offering anymore, or receiveth it with goodwill at your hand. Yet ye say, wherefore? Bakit? Because the Lord hath been witness between thee and the wife of the youth, against whom thou hast dealt treacherously, yet is she thy companion, ganun pala, and the wife of thy covenant. So, inilarawan dito ang ginagawa ng ilang mga Israelites noon, na hindi nila masyadong binavalue, pinapahalagahan yung kanilang pag-aasawa. Lalapit-lapit sila doon sa tabernakulo ng Panginoon, magdala ng maraming offering, tapos sasabayan nila ng maraming iyak, na kunwari talagang sila'y nagsisisi, nagdadalamhati, at ayaw nang gumawa ng kasamaan. Baka nangangako pa, hindi ko na uulitin, patawarin mo na ako. Ginagawa nila yon. Pero ang nangyayari, sa ganitong sitwasyon, hindi na ito kinikilala ng Panginoon. Ang sabi dito is, this have you done, covering the altar of the Lord with tears, with weeping, and with crying out, insomuch as He, or God, regarded not the offering anymore. Bakit? Kasi sa kabila nga ng kanilang paghahain ng maraming mga hayop na hinahain, pagkatapos umiiyak pa sila doon. Kunwari nag-iiyakan na nagdadalamhati. Pero sa likuran ng mga ginagawa nila yon is hindi sila tapat sa kanilang sumpaan. They are not faithfully dealing with their wives or dealing with their husband. Kaya hindi na rini-regard ng Panginoon yung kanilang handog, because the Lord hath been witness between thee and the wife of the youth, against whom thou hast dealt treacherously. Treacherous dealing. Ano bang sa Tagalog yan? Paglililo. Dinadaya mo yung asawa mo. Yet is she thy companion and the wife of thy covenant. Kaya't ingatan ninyo ang inyong kalooban at huwag nang maglilo laban sa asawa ng kanyang kabataan, sapagkat aking kinapupuutan ang paghihiwalay. Yun palang paglililo na ginagawa nila, hinihiwalayan nila yung kanilang asawa. O kaya pinapaalis nila ang kanilang mga asawa.
They put away their wife, the wife of their youth, na pinangakuan nila na mahalin, pero hindi nila pinangangatawanan yung kanilang pangako at sumpa. Yun po ang isang kasalanan nila. Ito ay mali ayon sa Panginoon. At malinaw ang sabi ng Panginoon na aking kinapupuutan. Kinapupuutan ng Diyos ang paghihiwalay. Because marriage was ordained by God to be a contract for life. Panghabang buhay yan. Hindi po parang damit yan na kumuha ka ng asawa, parang damit na bumili ka ng damit, pag nagsawa ka na, pwede mo nang i-ukay-ukay. Hindi pwede yun. At siya na nagtatakip ng kanyang damit na may karahasan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kaya't ingatan ninyo ang inyong kalooban na huwag kayong magsalita na may paglililo, pandaraya. Yan po ang sinasabi dito. Next na teksto natin, Hebrews 13 verse 4, marriage is honorable in all and the bed undefiled, but whoremongers and adulterers God will judge. Ayaw ng Panginoon yung mga idolaters. Hindi niya talaga gusto. Kinamumuhian niya yung mga naghihiwalay. Kinapupuutan ng Panginoon ang ganyan na gawain. O yan po ang contrast between the pananaw ng Diyos at saka ang pananaw ng tao dahil sa kultura sa kasalukuyan. Matthew 19 verse 4, and he answered and said unto them, have ye not read that he which made them at the beginning made them male and female, and said, for this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife, and they twain shall be one flesh. Wherefore they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let no man put asunder. Ayan. Yung pinagtipon ng Diyos, walang taong dapat magpahiwalay sa kanila. Yan po ang tandaan natin. Ayaw po ng Panginoon na may mga tao na magpapayo na, uy, hiwalayan mo na yung asawa mo na yan. Mali na payo po yan. Yung mga taong nag-a-advise ng ganyan, hindi nila pinahahalagahan ang programa ng Diyos sa pag-aasawa na ito ay dapat panghabang buhay na pagsasama. Sabi ng Ministry of Healing, page 360, ito payo niya sa mag-asawa. Both the husband and wife, sabi niya, study to advance the happiness of each other. Ano bang ibig sabihin nun? Pag-aralan ninyong mapabuti pa ang kaligayahan ng isa't isa. Huwag sirain ang kasiyahan ng isa't isa, kundi panatilihin, gawing mabuti, mapabuti pa. Let there be mutual love, mutual forbearance. Then marriage, instead of being the end of love, will be as it were the very beginning of love. Sa gayon, ang pag-aasawa, sa halip na maging katapusan ng pag-iibigan, ay magiging tulad ng kung paano ang pag-ibig ay nagsimula pa lamang. Okay. Pag-aralan daw kung papaano na mapanatili o mas mapaligaya mo pa yung iyong kapartner in life. So, at this point, may magandang payo na lagi kong naririnig sa mga kapatid. Sabi nila, ang isang sekreto daw para mapanatili ang pagmamahalan is keep on giving love. Don't demand love from your spouse. Both should be concerned of how they are going to give love to their spouse. Hindi yung mag-demand ng love from their spouse. Kasi pag yung attitude na ito, na demanding love from your spouse, kung pareho na ganyan ang attitude, your marriage will not really be happy. It will lead to complaining and murmuring, disappointment. And then time will come, nakafocus ka dun kung anong yung sa pag-ibig na tatanggapin mo, nakakalimutan mo na yung tungkulin mo na magbigay ng pag-ibig. Kaya dapat mag-focus tayo pala sa kung paano tayo magbigay ng pagmamahal, pag-ibig sa ating partner, and not keep on demanding. Yan ang doon, mali ng mga tao, mali natin ng mga tao kung minsan nagdidemand ng pag-ibig, hindi naman tayo concerned na magbigay. Dito tayo sa pangalawa na subtopic, the refining process. Proseso ng pagdadalisay.
explain the prophetic fulfillment of Malachi 3 verse 1 to 5. Tanong, ano bang nasusulat sa Malachi? Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me. And the Lord whom ye seek shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant, whom ye delight in. Behold, he shall come, saith the Lord of hosts. But who may abide the day of his coming? And who shall stand when he appeareth? For he is like a refiner's fire, and like fuller's soap. And he shall sit as a refiner and purifier of the silver, and he shall purify the sons of Levi, and purge them as gold and silver, that they may offer unto the Lord an offering in righteousness. So, kung i-analyze natin ito yung hula. Dito sa hula ay may sinasabi na, I will send my messenger. Sino ba yung messenger na sabi dito ng nagsasalita? I will send my messenger. Ito po mga kapatid ay tumutukoy kay John the Baptist. Siya yung messenger ng Panginoon na pinadala niya. Ang gawain ni John the Baptist bilang messenger ng Panginoon, sabi, He shall prepare the way before me. Sino yung nagsasalita na yun? I will send my messenger. Yan ay si Panginoong Hesukristo. Yung messenger niya, si John the Baptist. Ang trabaho ni John the Baptist, he shall prepare the way before me. Siya ang maghahanda ng daanan ko. Kaya nga, doon sa katupalan ng hula, yung voice in the wilderness na nauna to prepare the way of Jehovah ay si John the Baptist, ang katuparan ng voice in the wilderness na dito ay tinawag na messenger. Okay? His work is to prepare the way of the Lord. Yung Lord na yon is Jesus Christ. And the Lord whom ye seek shall suddenly come to his temple. Sino naman itong tunutukoy na the Lord whom ye seek shall suddenly come to his temple? Si Jesus pa rin ito. Ito pa rin yung nagpadala kay John the Baptist to prepare the way for him. Siya pa rin yung tinutukoy dito na Lord, all capital letter L-O-R-D, referring to Jehovah, si Jesus Christ yun. Whom ye seek. Ano pang tawag dito sa Lord who will suddenly come to his temple? Ang tawag sa kanya is even the messenger of the covenant. Si Christ po yung tinutukoy na messenger of the covenant, hindi si John the Baptist. Si John the Baptist, messenger ni Christ. Si Christ is messenger of the covenant. Ayan, ang pagkakaiba. Behold, he shall come, saith the Lord of hosts. But who may abide the day of his coming, and who shall stand when he appeareth? For he is like a refiner's fire. Okay. Ito palang messenger of the covenant na who will suddenly come to his temple, sabi, siya yung inahilin tulad na parang refiner of fire and like fuller's soap. And he shall sit as a refiner and purifier of silver and gold to purify the sons of Levi. Sino ito? Yung messenger of the covenant na refiner, walang iba kundi si Jesus Christ. Pag siya ang refiner, ibig sabihin, siya yung gumagawa ng paglilinis. Napagmasdan ko yung yung mga tao na nagre-refine ng gold. Kasi meron kong karanasan sa yung private mining, yung gold panning, yung gold na nakukuha nila, may halo yan ng mga bato. So, ang gagawin nila para ma-purify, madalisay, matanggal yung bato is sinusunog yan nila. Niluluto Niluluto tapos sinusunog hanggat mapaseparate yung mga bato at manatili yung solid na gold. So, yun yung gawain ni Kristo. Siya yung nagre-refine, siya nagdadalisay. Ang dinadalisay niya is the sons of Levi na kumakatawan sa atin ng mga Kristiyano. He will purify us, dadalisayin tayo. Sa paanong paraan? Tatanggalin niya yung mga unwanted characteristic traits natin. Yung mga mali na mga pananaw natin. Yung mga mali na mga gawain natin. Yun ang kanyang tatanggalin. Yung mga wrong habits natin, patatanggal niya yan sa atin. Sinong gagawa nun ng purification natin? Christ. Because He is the refiner. Yan po. Desire of Ages 161, in the cleansing of the temple, Jesus was announcing His mission as the Messiah.
The courts of the temple at Jerusalem, filled with the tumult of unholy traffic, represented all truly the temple of the heart defiled by the presence of sensual passion and unholy thoughts. In cleansing the temple from the world's buyers and sellers, Jesus announced his mission to cleanse the heart from the defilement of sin. So yun po yung sinasabi ng hula na si Christ is the refiner of gold and silver. Okay? It signifies his mission to cleanse the heart from the defilement of sin. Yun po mga kapatid. From the earthly desires, the selfish lust, the evil habits that corrupt the soul, yan yung kanyang tatanggalin. Pero hindi niya gagawin yan without our consent and cooperation. Ganon po yan mga kapatid. We should consent for Him to purify us. Pero kung hindi natin papayagan, hindi natin isusukong ating sarili, ay hindi talaga niya gagawin. He will not purify us because He does not do it against our will. Hindi siya gumagamit ng force o sa pilitan. God would have His servants become acquainted with the moral machinery of their own heart. In order to bring this about, He often permits the fire of affliction to assail them, that they may become purified. Okay. So ano ba yung mga means na method na ginagamit ng Panginoon to purify us? Okay? Sa literal na gold and silver, ang ginagamit is literal fire. Ano naman ngayon ang gagamitin dito sa pag-purify sa atin? Sa ating mga earthliness, sa ating mga wrong habits and practices. Kung minsan, gumagamit siya ng affliction daw, yung the fire of affliction, the fire of temptations, trials, yon yung ginagamit niya. The purification of the people of God cannot be accomplished without their suffering. God permits the fires of affliction to consume the dross, to separate the worthless from the valuable, that the pure metal may shine forth. He passes us from one fire to another, from one testing our true worth. If we cannot bear these trials, what shall we do in the time of trouble? If prosperity or adversity discover falseness, pride or selfishness in our hearts, what shall we do when God sees every man's work as fire and lays bare the secret of the heart? So marami pong mga pamamaraan ang gagamitin ng Panginoon, and usually ang ginagamit niya dito is yung mga trials, temptations, difficulties, afflictions. Ginagamit niya yon para ma-purify tayo. Ganito yung sistema eh. He will allow us to face certain difficulties, certain affliction, and this affliction, these difficulties, these trials will bring out the bad side of our character para makita natin. So, pag lumabas ngayon yung bad side of our characters, halimbawa, may dumating na kapitbahay mo na galit, pinagsisigawan ka, ngayon na nakarinig ka ng mga pangbubuli, mga salita, di pumanting ang inyong tainga, tapos nagalit ka, nagmumura ka na rin. Nailabas ngayon yung pangit na ugali mo na hindi mo akalain ay meron ka. Okay. Ngayon, at lumabas na, nakilala mo, God is telling you, look at that, how you behave kanina. Napansin mo ba yung behavior mo? Napakapangit. Meron kang ganyan na ugali. You should realize that. Ngayon, pagsisihan mo yan. Yan ang ginagawa ng Panginoon. He will put us in certain circumstances so that our bad character will be revealed para alam natin at pagsisihan natin, matumbok natin at i-correct. Yan po ang layunin ng Panginoon. That is how the purification process in our character takes place. Question B, name some ways in which God's people are rebuked for forgetting Him, and what does robbing God truly involve? Okay. Malakay 3:5 pababa. And I will come near to you to judgment, and I will be swift witness against the sorcerers, and against the adulterers, and against false swearers, and against those who oppress the hireling in their wages. So dito maraming nababanggit dito na mga unwanted characteristics, trait ng isang tao, mga maling gawain ng tao. In-expose dito isa, sorcery.
Yung palang sorcery, that is a bad practice na kinamumuhian ng Diyos. We have to stop that. Ano pa? Adulterers. Against ang Panginoon doon sa adulterers. Ano yung adulterer? Yung mga may asawa na, nag-cheat sila sa kanilang asawa, nakikipagrelasyon pa sa iba. So, lalaki, may asawang babae, pero merong ibang babae. Yung babae, may asawang lalaki, pero meron pang ibang lalaki. Nakikipag-relasyon pa sa ibang lalaki. Yon yung tinatawag na adulterers. Ayaw ng Panginoon yun. God hates adultery, but He loves adulterers. Kaya gusto niya na magbagong buhay sila. False swearers. Laban din ang Panginoon doon sa mga yung bang nagpa-promise na hindi sinusunod yung promise. False swearers. I swear na gagawin ko, hindi niya ginagawa. False swearing yan. Ayaw ng Panginoon ang ganon. Dapat baguhin din natin yon. Against those who oppress the hireling of His wages. Ayaw ng Panginoon yung mga tao na binubuli ang kapwa, hindi binibigay yung sweldo ng kanilang mga trabahante. Pangit po yun. Ayaw ng Diyos yun. Kinamumuhian ng Diyos. Patrabahuin mo yung tao na pagod tapos hindi mo bigyan ng tamang sweldo. Mali yan. Tapos sabi po dito, widows. Yung mga nag-o-oppress ng mga widows, sinasamantala, palibhasa widow, kawawa, kinakawawa pa. Ayaw ng Panginoon yung ganon. Yung fatherless, yung mga nawalan ng tatay at nanay, di siyempre kawawa, tapos kinakawawa pumat, tinetake advantage mo. Ayaw ng Panginoon yon. And that turn aside the stranger from his right and fear not me. Yung mga tao na dinadaya ang kapwa, merong stranger, nagtatanong ng daan, saan ba ang daan papunta doon? Sa halip na ito ang daan, sabi mo, ay ito, papunta dyan. Sinunod niya yung advice mo, sa halip na makarating, nawala tuloy. Yun yung mga panluloko sa mga stranger. Ayaw ng Panginoon yung mga nanluloko sa mga strangers. Ano pa ang sabi dito? Marami pa. Yung mga walang takot sa Diyos. For I am the Lord, I change not. Therefore, ye sons of Jacob are not consumed. Even from the days of your fathers, ye are gone away from mine ordinances and have not kept them. Ito na naman, isang gawaing masama. Yung mga hindi sumusunod sa ordinansa ng Panginoon. Unlawful, mga tao na hindi gustong sumunod sa order. Return unto me and I will return unto you. Yun ang panawagan ng Panginoon sa Israel. Dahil dito sa mga gawa nila na labag sa kalooban ng Panginoon, sila ay inilarawan na lumalayo sa Panginoon. So, ganito pala ang senaryo. Kapag po tayo ay sumusuway sa kalooban ng Diyos, gumagawa tayo ng kasamaan, ibig sabihin nun, tayo po ay lumalayo sa Panginoon. Gusto niya manumbalik tayo. Yan ang panawagan ng Panginoon po. Magbalik po tayo. Kung saan po tayo punto na tayo napalayo sa Panginoon, dahil meron tayong nilabag, tayo po ay dapat na bumalik. Okay, ano pa ang isa na kasalanan dito na binanggit na sinaway ng Panginoon na gawain ng mga Israelites? Sabi dito, will a man rob God? Yet have I robbed thee. But ye say, wherein have I robbed thee? In tithes and offerings. Ito naman, hindi sila tapat na nagbibigay ng kanilang tithes and offerings. Okay, this is a form of robbery ayon sa Panginoon. And unfortunately, ang dami po sa ngayon, mga Kristiyano na nagtuturo, tinuturuan nila ang mga tao na kapwa Kristiyano nila na nakawan nila ang Panginoon. Sa paanong paraan? Tinuturuan sila na huwag magbigay ng ikapo. Tapos nagbigay sila ng parang tamang rason pero mali. Sabi nila, yung pagbibigay ng ikapo ay hindi para sa mga Kristiyano. Yan po ay para lamang sa Israelites noon. Okay. Pangalawa, yun daw pong pwedeng ibigay na ikapo ay mga agricultural products. Pag pera, hindi daw po magbigay ng ikapo. Kasi yung ikapo ay batas para lang daw po yan sa mga agricultural products ang pwedeng bigyan ng tithe. Yan po mga kapatid, mga pandaraya. Pag napakinggan natin yan at sinunod natin yung mali na mga aral na yon, ang mangyayari, we will be robbing God thinking that we are doing fine.
At the end of the day, hahatulan tayo, saka lang tayo mamulat na ay mali pala. Pero it's already too late. Hindi na tama yun. Okay, ano pa ang karagdagan dito mga kapatid, no? Yung mga gawain ng Israel noon na kung saan nire-rebuke ng Panginoon sila. Basahin natin dito. Honor the Lord with thy substance and with the first fruit of all thine increase. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Proverbs 3 verse 9. We have to honor the Lord with our substance. Papaano? 3 points kung paano natin parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik. Okay. Paano ba natin magamit ang ating tinatangkilik, yung ating substance, para parangalin ang Panginoon? Una, magbigay tayo ng ating ikapo. Okay. That is one of honoring God with our substance. Number 2, magbigay din po tayo ng ating free will offerings. Yan ang isang paraan din na kung paano natin maparangalan ang Diyos gamit ang ating mga tinatangkilik. And number 3, gamitin natin ito sa hindi lang pang sarili. Okay? Hindi yung inisip na, nagbigay naman na ako ng ikapo, nakapagbigay na rin ako ng aking offerings. So itong natira, gamitin ko lang talaga para sa akin. Hindi pa rin yon mga kapatid. Okay? Yung natira na pera sa pagpapala na binigyan ng Panginoon, huwag nating isipin na gamitin puro akin. Pero portion of that, gamitin pa rin natin para sa gawain ng Panginoon at itulong sa mga nangangailangan. Okay? Yan po ang mga pamamaraan how we may be able to honor God in our substance. Okay? Kaya sabi dito sa Testimonies for the Church, Volume 4, page 85. Tapos Volume 5, page 272, sabi, we must deliberately resolve that we will honor God with our substance, and then we must let nothing tempt us to rob Him of the tithes and offerings that are due. We must be intelligent, systematic, and continuous in our acts of charity to men and our expression of gratitude to God for His bounties to us. Dapat gagawa tayo ng mga acts of charity. Ibig sabihin, mga pagtulong sa ating kapwa na bilang tanda ng ating pagmamahal sa ating kapwa. We should regularly reserve something for God's cause, that He may not be robbed of the portion which He claims. When we rob God, we rob ourselves also. We gave up the heavenly treasure for the sake of having more of this earth. This is a loss that we cannot afford to sustain. If we live so that we can have the blessing of God, we shall have His prospering hand, and with us in our temporal affairs. But if His hand is against us, He can defeat all our plans and scatter faster than we can gather. So, yan po mga kapatid, ang lesson natin dito under the subtopic, the refining process. So, ang kalalabasan ng refining process is we will be made pure kasi matanggal yung ating earthliness. Ito yung mga nire-lecture ni Brother Mike Alcantara. Yung earthliness natin dapat matanggal. And this refers to the defects of our character. Dapat ma-purify yan. Maalis yung ating mga defects of character para magiging pure na tayo sa harapan ng Panginoon. Okay, next. Meticulous records. Matapat na talaan. Name some blessings resulting from the return of a faithful tithe and liberal offerings. Magbanggit ng ilang pagpapala na bunga ng pagbibigay ng matapat na ikapo at saganang mga handog. Ano daw po yung mga blessing na matatanggap kapag tayo ay tapat na magbibigay ng tithes and offerings natin? Okay, ayon doon sa Malachi chapter 3 verse 10. Basahin ko, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive. So, first na blessing na binanggit dito, pag tayo ay nagbibigay ng tithes and offerings na may katapatan, ang sabi dito, I will open you the windows of heaven and pour out a blessing for you. Yan. Yan po ang blessing. Material yan. Material, maaring spiritual blessings din ang ibibigay sa atin. Ang blessing ng Panginoon is not always material.
Kaya alisin natin sa isipan natin na yung blessing is always pera, pera, pera. Hindi naman po ganon. Yung kalusugan natin, napakagandang blessing yun. Mas mahalaga nga ang kalusugan kaysa sa pera eh. Kung kayo ang pagpipiliin, ano ang gusto nyo? Pera o kalusugan? Hindi pera o bayong Pera o kalusugan? Ano ang piliin nyo? Mas maganda na yung kalusugan. Masusog ka lagi kaysa yung mapera ka, masakitin ka naman. Mas masaya pa yung kahit walang pera, malusog siya, malakas, walang iniindang sakit. Yan ang greater blessing kaysa yung pera. So ano pa ang another blessing na dapat natin na matanggap natin by being faithful? And I will rebuke the devourer for your sake, and he shall not destroy the fruit of your grounds. Okay. So, yan ang number 2 na blessing. He will rebuke the devourers. Ano ba yung devourers? Yung mga sumisira sa pananim. Mga peste. Yung mga peste. So, pag tayo po ay mga farmers, God is going to rebuke the pest para hindi niya sirain yung ating mga pananim. Okay? Yung mga sa negosyo naman, baka may peste sa negosyo, ganun din. Yung katumbas ng peste sa negosyo, God is going to rebuke them para hindi tayo malugi. Number 4, all the nations will call you blessed. Igagalang ka ng Panginoon at igagalang ka ng iyong kapwa. You will be called happy. Ayan ang sinasabi dito. So if you would do good with your means, do it at once. So pag gagawa daw tayo ng mabuti gamit ang ating mga tinatangkilik, gawin natin na kaagad. Huwag nating i-delay ng i-delay. Sabi dito, lest Satan get it in his hands and thus hinder the work of God. May babala dito Many times, when the Lord has opened the way for brethren to handle their means to advance His cause, the agents of Satan have presented some enterprise by which they were positive. The brethren could double their means. Halimbawa, may panawagan na tumulong tayo sa gawain ng Panginoon, ibibigay sana natin, pero may dumating na ahente ni Satanas. It could be a brother in the church, it could be a neighbor, it could be a friend, it could be a member of the family. Sabi niya, oy, brother, sister, sa halip na ibigay mo, dito muna sa akin ibigay, i-invest mo muna dito. At sigurado na after 2 months, 3 months, 6 months, 1 year, is matitriple yung pera mo. At pag natanggap mo na yung triple na, that is the time na tutulong ka. So, yung ibibigay mo ngayon sana, kung 10,000, pwede mo nang gawing 20,000 yung i-donate mo. Hindi ba maganda? Tapos inisip na, oo nga yan pala ay trap ni Satan yon. Hindi natin ibinigay ngayon kahit kailangan kasi iniisip natin saka na pag gamitin ko muna parang kumita ng malaki and then pagkatapos saka na ako nagbigay. Pero ano ang panganib dito? Ganito ang nasusulat na panganib. The agents of Satan have presented some enterprise by which they were positive the brethren could double their means. They take the bait. Their money is invested and the cause and frequently themselves never receive $1. Eto ngayon ang resulta. Yung sabing madudubli yung pera, sa halip na madubli, nawala tuloy, walang bumalik na kahit $1. How many times na naranasan natin yan? Unfortunately, maraming nabiktima sa atin na ganun. Hindi na natin na-recover yung pera natin. Those are opportunities presented by the agents of Satan. Ang problema, kulang tayo ng discernment, akala natin hindi ahente ni Satanas, nag-invest tayo, na lugi tayo. Yon ang isang bagay na pagsisihan natin, humingi tayo ng tawad sa Panginoon dahil we lack, ang tawag doon, anong kulang natin? Spiritual discernment. We did not discern that is a bait of the agents of Satan. Now, letter B, what painfully accurate record of ourselves should we determine to see blotted out? Anong masakit, subalit tumpak na talaan tungkol sa ating sarili ang dapat nating tiyaking mapapawi? Ecclesiastes 12 verse 14, for God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be bad.
pero hindi in-identify kung ano yun, yung mga bad things. Isaiah 65, Behold, it is written before me, I will not keep silence, but will recompense into their bosom. Your iniquities and the iniquities of your fathers together, said the Lord, which have burned incense upon the mountains. Ito na ang isa. Burning incense in the mountains, this is one of the work of idolaters. Nakita natin doon, yung mga idolaters, nandun yung idol nila, yung revolto nila, tapos magsusunog sila ng insenso doon sa harapan. It could be sa loob ng bahay, it could be anywhere. Kahit sa bundok, pwede. Pwedeng sa bale, pwede. Kahit saan man, pwedeng gawin. But burning incense in front of idols, that is one of the evil na dapat na matanggal sa atin na gawa. Ano pa? And blaspheme me upon the hills, therefore will I measure their former work into their bosom. So, yan po ang sinasabi dito. So, one painfully accurate record of ourselves, so we determine to be blotted out. Yung sinasabi dito na meron tayong mga every secret thing, yung mga secret sins. Usually, yung secret sins, mas mabigat kaysa yung open sin. Pero not all the time. Kung minsan, yung open sin is mabigat din. Mas mabigat kaysa yung secret. Pero most of the time, yung secret na ginagawa sa sekreto is mas mabigat kaysa yung mga open. Yung kasing ginagawa sa open, medyo mas magaan. Kaya okay lang kahit alam ng mga tao. Maano ba naman? Pero pagka something na mabigat, itatago mo yan kasi mas nakakahiya na malaman ng publiko kaya hindi mo ipinapalabas sa publiko, itinatago mo because that is something na mabigat. Yung mga secret sins natin, kung meron man, tayong nakakaalam, ito lang ang caution. Secret sins should be confessed to God. Okay? Not necessarily na i-confess mo sa kapwa mo. Okay? We are not obliged, mga kapatid, to confess our secret sin to our fellow men. Secret sins should be confessed to God and God alone. That is the best. Bakit the best yun? Sapagkat sometimes ang Diyos nakakaunawa pero ang tao kulang ng pag-unawa. And pagka yung secret sin mo, ipinaalam mo, ipinahayag mo, it may result to something that you are not ready to face or accept. May kwento na ganito. Merong isa na nag-cheat, hindi alam ng asawa niya. Pero nagsisi, alam niya nagkamali siya. So tinago niya ngayon, ay hindi nalalaman. And then, so hindi naapektuhan yung relasyon niya sa legit na asawa niya. Pero nagsisi naman yan, iniwanan na yon, baka minsan lang siya natukso na ganon. Pinagsisihan niya, hininto niya, hindi niya tinuloy. Okay, after several years, iniisip niya siguro na mas magandang ipaalam niya doon sa asawa niya. So, i-confess niya ngayon doon sa asawa niya. Pero yung reaction ng asawa niya, hindi niya inaasahan na very negative. Laman ng asawa niya na meron pala siyang ganun na ginawa, napaka-negative ang kanyang reaction. Dinaya mo ako. Mula noon, nang nalaman na ganyan, nagkaroon na ng lamat ang kanilang relasyon at lagi na lang ang yon ang kanyang iniisip, tumamnay ang kanyang pagmamahal sa asawa niya, hindi na niya kinakausap ng maayos, lago na pag meron silang argumento, lagi niyang binabalik doon sa secret sin na yon na ginawa. Hanggat sa lumala yung problema, tuloy nagkahiwalay na sila. Okay. Yun ang disadvantage. Secret sin, i-confess mo, okay lang i-confess mo sa Panginoon, nakakaunawa yun. Pero ang tao kung minsan, kulang ng pangunawa, magiging mitya pa yun para magkaroon ng masama na epekto. Masira pa yung relasyon mo sa asawa mo. O kaya kung sa kapatid mo, baka masira din ang relasyon mo sa kapatid. Pag nalaman na nila, wala na silang tiwala sa'yo. Okay? So yun po, kaya sabi ni Sister White, yung mga kasalanan natin, lalo na kung hindi open, it is not necessary na malaman ng iba. It is better for us not to know the secret sin of our fellow men kaysa yung malaman natin. So, kahit malakas ang tukso na ipagtapat natin ang secret sin natin, as much as possible mga kapatid, we should not open to our fellow men. We just open it to God and God will deal with it. Okay? Tandaan po ninyo mga kapatid. Tuloy natin.
Besides having their names in the book of life, what reveals the deeds in God's record of His faithful children. So doon sa langit, merong isang aklat na ang tawag ay Book of Life. Doon nakasulat ang pangalan ng mga nanampalataya kay Kristo ng tunay. Nakatalang pangalan. Pero maliban daw sa aklat na ito, ano pang aklat ang meron doon sa langit na doon isinusulat yung mga mabubuting gawa ng mga anak ng Diyos. Dito tayo sa Malakay chapter 3 verse 16. Sabi, Then they that feared the Lord spake often one to another, and the Lord hearkened and heard it, and a book of remembrance was written before him for them that feared the Lord, and that thought upon His name. Merong isang aklat sa langit na ang tawag ay Book of Remembrance. Anong isinusulat doon? Ayon dito po sa Great Controversy, page 481, A book of remembrance is written before God in which are recorded the good deeds of them that feared the Lord and that thought upon His name. So ano palang isinusulat doon sa book of remembrance? The good deeds of the children of God. Their words of faith, their acts of love are registered in heaven, doon sa book of remembrance. Tapos sabi dito, in the book of God's remembrance, every deed of righteousness is immortalized or written. There every temptation resisted, every evil overcome, every word of tender pity expressed is faithfully chronicled. And every act of sacrifice, every suffering and sorrow endured for Christ's sake is recorded. So yon yung mga naire-record doon sa Book of Remembrance. Ngayon, bakit inire-record ng Panginoon yung mga good deeds natin doon sa Book of Remembrance? Sapagkat yon ang pagbabasehan niya sa pagbibigay ng mga gantimpala. Kaya sabi ng Revelation, sabi ni Christ, Behold, I come quickly and my reward is with me to reward every man according to his works. Yan ang sinasabi ng Biblia. Kaya ililista yung mga good deeds natin doon dahil ang Panginoon ay meron siyang ibibigay na gantimpala batay doon. So the more good works you have, the more reward He has prepared for you. Okay, so tandaan po natin yan. Subtopic number 4, righteousness revealed. Yung mga mabubuting gawa ay naihayag. What joy does God express toward His faithful people, and how can we reflect that joy in our character and deeds? Malakay 3 verse 17, And they shall be mine, saith the Lord of hosts, in that day when I make up my jewels, and I will spare them, as man spareth his own son that serveth him. Darating ang panahon dito na He is going to make up His jewels. Anong ibig sabihin niya? He is going to gather up all His people. Titipunin ng Panginoon ang kanyang mga jewels. Sino bang jewels na sinasabi dito? Ang tinutukoy na jewels ay yung mga tapat na anak niya. Okay? Faithful children of God ang tinutukoy dito na jewels. Mga tao ito na purified. Mga tao na purified. Like gold and silver na na-purify. Titipunin niya. And then, anong gagawin niya? Pag tinipon niya, He is going to pronounce a blessing to them. Ano yung blessing? Dito sa Matthew 25, sabi niya, Then shall the king say unto them on his right hand, Come ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Ayan. Yan po ang kagandahan. So, dito maihahayag yung mga righteous. Those righteous, the righteous may be people in this world na hindi pinarangalan dito sa lupa. They may be persecuted dito sa lupa. At pwedeng they will be accused as the worst criminal. Kagaya ni Jesus Christ, He was crucified as the worst criminal. And the righteous of God may in this world be also treated like that. Mga heretic ang tawag ng mga ibang tao sa kanila. But in the sight of God, they are righteous. The time will come na yung mga tao na hindi binigyan ng parangal dito sa lupa, paparangalan ng Panginoon sila. And He will pronounce a blessing to them. Sasabihin niya, Come ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundations of the world. Hindi na ilagay dito yung talata, pero yung sabi ni Pablo doon sa 2 Timothy, God has prepared a crown of righteousness and a crown of life. Revelation 2 verse 10, merong crown of life na inanda ng Panginoon. Yun ay parangal na ibibigay na. Meron pang isa, crown of righteousness, ibibigay din niya. 'Di ba sa mga beauty pageants, no?
yung mga nananalo, pinaparangalan. Paano sila pinaparangalan? Corona, na metal na corona. Kung minsan baka pure gold yun. Yan ay parangal. Okay? Ang Panginoon, meron din siyang ibibigay sa panahon na paparangalan niya. I-honor na sila. They will give them a crown of life, crown of righteousness, at meron pang ibang mga crown na binabanggit sa Bible. Okay? When hearts sympathize with the heart's burden with the discouragement and grief, when the hand dispense to the needy, when the naked are clothed, the stranger made welcome to a seat in your parlor and a place in your heart, angels are coming very near, and an answering strain is responded in heaven. Every act of justice, mercy, and benevolence makes melody in heaven. The Father from His throne beholds those who do these acts of mercy and numbers them with His most precious treasures. Yan, mapapabilang tayo daw sa most precious treasures of God kapag tayo po ay gumagawa ng mga, anong tawag dito? Acts of justice, acts of mercy, acts of benevolence. This will bring melody in heaven. Letter B, how do we know the distinction between the wicked and the righteous is soon to be fully apparent? Okay. Sa ngayon, confused ang mga tao dito sa mundo. They do not know who is really righteous and who is wicked. Sometimes the righteous are branded as wicked, and the wicked are touted or honored as righteous. But time will come that the distinction will be made clear. At the end, God is going to divide the righteous from the wicked, and He will honor the righteous and punish the wicked. Paano natin malalaman na talagang malapit na yung panahon na yon na magkakaroon talaga ng clear distinction between the righteous and the wicked? Sa Malakay 3 verse 18, then shall ye return and discern between the righteous and the wicked, between him that serveth God and him that serveth not. Ito ang hula. Time is coming. We don't know how soon, but it is coming. It will be discerned between the righteous and the wicked, between him that serveth God and him that serveth it not. Malapit na po yon na mangyari, na talagang a clear distinction between the righteous and the wicked will be made clear, and the world will know where they belong. Those who are righteous will know that they belong to the group of righteous, and the wicked will know that they belong to the group of the wicked. Kailan yan mangyayari? God is going to pronounce them. Dito sa Revelation 22, sabi, he that is unjust, let him be unjust still, and he which is filthy, let him be filthy still, and he that is righteous, let him be righteous still. Pagka yung pronouncement ng Panginoon na yon, na yung mga tapat ay manatiling tapat, yung mga matuwid manatiling matuwid, then there will be a clear distinction between the righteous and the wicked. Paano ngayon malalaman? After ng announcement na ito, the wrath of God will be poured out during the time of trouble, yung 7 last plagues. Pag tinamaan ka ng 7 plagues, example, yung first plague is boils. Pag ikaw ay tinamaan at tinubuan ka ng maraming mga pigsa, then you know that you are one of the wicked one. Sa panahon na yon ay hindi ka tinamaan yung iba, no? Hindi ka naman nagkaroon ng boil. That is a clear evidence na you are numbered among the righteous. Yan po. So, the outpouring of the 7 plagues will make a clear distinction between the righteous and the wicked. Because the wicked will suffer the plagues, whereas the righteous will be free from the plague. Last dito, the last chapter. Ano ang last chapter ng Malakay? Chapter 4. Ano ang sinasabi ng last chapter ng Malakay? Sabi dito, it describes the final destiny of the evildoers. Ano yung final destiny of the evildoers na naisalaysay doon sa last chapter ng Malakay? Chapter 4, sabi, for behold, the day cometh that shall burn as an oven, and all the proud, yea, and all that do wickedly shall be stubble, and the day that cometh shall burn them up, saith the Lord of hosts, that it shall leave them neither root nor branch. But unto you that fear my name shall the Son of Righteousness arise with healing in his wings, and ye shall go forth and grow up as calves of the stall. Ye shall tread down the wicked, for they shall be ashes under the soles of your feet. In the day that I shall do this, saith the Lord of hosts. So ano ang final na destination, kahihinatnan ng mga wicked?
they will be completely annihilated by fire. And they will not live forever, suffering in hellfire. No, they will eventually be consumed by the fire and become ashes. Nang linaw-linaw dito. Pagka ang isang tao ay nagiging dapo, buhay pa ba yan? Hindi na. Bago pa maging abo, patay na talaga yon. Bago pa maging abo. Lalo na pag naging abo, wala na. How can he have life? Wala na yung hininga niya, yung utak niya, wala na, naging abo na. So talagang wala na. That is the end of the wicked. Whereas the righteous, ano ang mangyayari? They will live forever with God. So, in view of this final destiny of the wicked and the righteous, that the righteous will go to eternal life and the wicked will go to eternal annihilation, ano ang final appeal ng Book of Malakay? Sino ang nag-a-appeal? Ang Diyos. Pero nasusulat sa last chapter ng Malakay. Malakay chapter 4 verse 5. Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And he shall turn the heart of the fathers to the children and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. So yung appeal na ito ay valid before the close of probation, before the coming of Jesus Christ, before the outpouring of the 7 last plagues. Dito matutupad yung pangako na ito, yung hula, God is going to send Elijah. Yun bang Elijah na padadala ng Panginoon ay yung literal na Elijah na i-resurrect ng Panginoon? Hindi po. He will not resurrect Elijah tapos he is going to use that literal Elijah na na-resurrect to preach the gospel in these last days. Hindi po ganon. But like John the Baptist, he came in the spirit of Elijah. Ano bang spirit of Elijah? Fearless preacher siya. Ibig sabihin, talagang ipinangaral niya, rinibuke na yung hari, nagbigay ng straight testimony doon sa mga tao. Walang paligoy-ligoy, kinumbok na kung anong kasalanan nila, sinabi niya talaga. And John the Baptist was a type. Yun ang isa na fulfillment ng promise na Elijah. Because si John the Baptist, isa din siya na tao na fearless to rebuke sin. Kaya nga kahit hari, talagang rinibuke niya. Sino yung hari na rinibuke niya? So si King Herod, na kasi iniwan niya yung asawa niya, inasawa niya ngayon si Herodias, na si Herodias, asawa ng kapatid niya, pero humiwalay, tapos siya ngayon na kapatid ng asawa ni Herodias, sila ngayon ang nagsama. Sabi ni Juan sa kanya, although alam niya na mapanganib ang buhay niya, you should not marry Herodias because that is your brother's wife. For that reason, siya ay pinahuli, ikinulong, and then finally, pinugutan ang kanyang ulo. Those are the type of people na kailangan in this last day na kanyang ipoproduce ng Panginoon na sila po ang tutupad dito sa hula about an Elijah to come. Preachers na walang takot-takot sino man. Pero hindi ka makasumpong ng ganun ng mga tao no, na literal without the help of God. Pero yung nabasa natin na sa ating previous na lesson na in the last days, etong mga mahihina, basta na purified sila, once they receive the latter rain, the weak will become strong like David. The fearful will become fearless like Elijah. And they are going to preach the gospel with a loud cry. That means with the power of the Holy Spirit. They are the one na kumakatawan dito sa tinatawag na Elijah the prophet that is going to come na susuguin ng Panginoon. Yan po mga kapatid. Ang tawag sa kanila ay faithful witness. Sabi dito sa last quotation natin, it is earthliness and selfishness that separate from God. The message from heaven are of a character to arouse opposition. The faithful witness for Christ and the truth will reprove sin. Their words will be like a hammer to break the flinty heart, like a fire to consume the dross. There is constant need of earnest, decided message of warning. God will have men who are true to duty at the right time to send His faithful messengers to do a work similar to that of Elijah. Yan po ang katuparan. Yan ang katuparan mga kapatid ng hula na I will send you Elijah. Meaning,
God is going to raise up men who will testify the truth by being a true witness of the truth, fearless in rebuking sin, and they will do a work similar to the work done by Elijah of old. Okay. Yan po mga kapatid. So, with this comment, dito po natin tatapusin ang ating pag-aaral ng ating present lesson. At nawa mga kapatid, tayo, isuko natin ang ating sarili para ma-purify, para ma-qualify na tumanggap ng latter rain, and then tayo ngayon ang magiging gagamitin ng Panginoon to be His faithful witness to present the gospel to the world with power, under the power of the Holy Spirit. And then we will be the one who will be representing Elijah na nakahula. Okay? So, thank you very much mga kapatid. Pagpalain po tayo ng Panginoon. I wish and pray na tayo po ay magiging tapat sa ating pagkatawag at isuko natin na ating sarili and let God purify our souls. Let Christ do His work of purifying us from all our earthliness, from all defilement of the flesh and of the spirit, so that we will be made a fit vessel for the outpouring of the latter rain. And we will sound the loud cry of the third angel's message to bring the warning, the last warning to a perishing world. God bless us all. Thank you very much. Pagpalain po tayong lahat.